Totoo bang masarap yung tambalan ng puto at dinuguan? E di para malaman natin, e di ating subukan. Hey, what's up mga kaibigan? Ito, meron tayo ditong halagang 200 pesos na karne ng baboy. Bali, hiniwa ko na pala yan ng maliliit na piraso. At meron tayo ditong 4 na pirasong maliliit lang na sibuyas na puti at saka sibuyas na pula. At syempre, may katambal yan na bawang. Mga ilang butil na bawang, siguro mga 7 piraso lang. Anong paligoy-ligoy pa, tara at magigisa na tayo ng ating mga sangkap. Medyo pinainit lang natin yung ating mantika bago natin ilagay itong ating mga karne ng baboy. Palalabasin natin yung kanyang mantika at medyo papapulahin natin yung kanyang kulay. Hindi ko na nga muna ito lalagyan ng kahit anong panimpla. Ang mahalaga lang ay mapapula natin ito dito sa ating kawali. Kung di ako nagkakamali, mga 15 minuto mo nga haluin yan, ganito na ang itsura niyan. Kung napapansin nyo nga, lumabas na yung kanyang mantika at dumami na talaga. Kaya naman babawasan muna natin ito bago natin ilagay yung ating sibuyas. At gusto ko nga lang palang batiin yung ating manonood na si Melinda Gosum Ramos from Paniki, Tarlac. Salamat sa pag-share at panonood ng ating mga video. Siyempre maraming salamat do sa mga dati nang nakapollow dito. Yung bumubuo ng 1 million followers natin dito sa Facebook. Doon naman po sa mga bagong pasok lang, welcome na welcome po kayo dito sa Cook and Taste. Hindi nga nagtagal nilagay ko na nga rin yung bawang at hahalu-haluin na natin dito sa ating ginigisa. Kagaya nga ng mga sinasabi ko dati, mas masarap talaga pag sangkutsyado yung iyong niluluto. Para na lang din sa naliligaw yan, ibibigay mo yung the best para magustuhan ka ng iyong nililigawan. So amoy na amoy mo na nga yung bango pag ganito ang itsurang niluluto mo, kaya nga lalagyan pa natin ito ng pampalasa. Lalagyan natin ito ng mga 1 sandok lang na patis. Lalagyan na rin natin ito ng mga kalahating kutsaritang pamintang durog. At sa pagkakataon na ito, talaga namang lalo pang babango ang niluluto natin. Ayan at kitang-kita nyo na yung mantika talagang bumubukod-bukod na. Ngayon naman bubuhusan na natin ito ng dugo ng baboy. Since medyo tinanghali nga ako ng punta, hindi na masyadong maganda yung nakuha ko. Sa tingin ko nga, medyo maraming tubig. Pero ganun pa man, kukuhanin natin ito sa tiyaga. Bali, ang gagawin natin dito, patutuyuin natin to kakahalo. Nilagyan ko na rin pala ng ilang pirasong siling haba at dire-diretso lang ako sa paghahalo. Ngayon naman, ilalagyan na natin ng suka para tumalab na agad yung asim. Hintayin ko lang na medyo kumulo bago ko haluin. Sa pagluluto ko naman ng ganitong klaseng dinuguan, mas gusto ko talaga yung tumatalab yung asim ng suka. Dito nga sa Bulacan, naglalagay pa kami ng sampalok at dahon ng sampalok. O yung usbong ng sampalok kung tawagin. Pero ngayon, wala na tayong ilalagay na ganun. Kasi nga, ang gusto natin, makaluto lang ng dinuguan. Dahil nga kung minsan, wala na tayong oras para maghanap pa nun. Naglagay na lang din ako ng konting pampalasa, syempre, para sa ating umami taste. Nagdagdag pa rin ako ng konting asin dyan. Patuloy lang sa paghahalo ito, hindi ko lulubayan ito hanggat hindi nababawasan yung kanyang sabaw. Masarap kasi pagka medyo yung sabaw niya nagki-creamy-creamy na. Sa pagkakataon na ito, titikman ko muna kung ano ba ang lasa. At kapag okay na nga yung lasa at okay na rin yung lapot sa'yo, pwede na yan. Hindi na natin dapat patagalin yan, kaya nga ihahin na natin. Pasintabi lang din po sa hindi kumakain ng ganitong luto. Respeto ko po ang inyong paniniwala. At ang sabi nga nila, masarap ang dinuguan kapag may putong puti. Kaya lang, putong dilaw yung nabili ko. Wala na kasing puti. Kaya ito na lang ang ating titikman. At kung hindi ka naman kontento sa puto, dito na lang tayo sa kanin. Dito, kompleto ang iyong pananghalian. Ganito na lang. I love you all.